Celebox. Si Macy Velarde isang masayahing tendera sa palengke na kahit ulilat mag-isa sa buhay ay hindi kailanman nawala ng lakas ng loob. Kayod kalabaw siya araw-araw para lang makasurvive. Pero sa isang maling desisyon, isang utang na hindi niya napaghandaan. Kaya naman napilitan siyang taguan at takbuhan ito. Isang araw habang tinatakasan ng ahente ng loan agency, napadpad siya sa isang mamahaling butik. Sa takot na mahuli, nagkunwari siyang bride-to-be at nagbihis ng gown. Ngunit paglabas niya sa dressing area ay isang lalaking lumapit sa kanya at sinusundo na siya papuntang simbahan. Naguguluhan. Ngunit sa takot na mahabol ng mga inutangan ay sumama siya. Laking gulat dahil ipapakasal na pala siya at siyang inakalang bride ng young master nila. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalaga kung sakaling malaman niya na ang lalaking pinakasalan niya ay ang taong pilit niyang tinatakbuhan, ang lalaking tinatawag na big boss ng kaniyang pinagkakautangan? Maaga pa lamang ay nasa palengke na si Macy habang nag-aayos ng mga tinda niyang gulay. Halos papungas-pungas pa nga siya nang pumunta sa pwesto niya at kahit na inaantok at pagod ay pinilit pa rin niyang mag-ayos ng mga paninda. "Oh, Macy, ang aga natin ngayon ah. Hindi ka na ba makapaghintay na makita ako?" Nakangising tanong ni Anton, ang kasamahan niyang tindero sa kabilang pwesto. Nanliit ang mga mata ni Macy tsaka napahikap. "Sino ka ba?" Walang kaamor-amor na tanong niya rito. "Naku Anton, hindi ka yata nakikita niyang si Macy. Tingnan mo naman at inaantok pa oh." Natatawang sambit ni Aling Tess habang abala din sa pag-aayos ng mga niyog na display. Agad namang napakunot ang noo ni Anton at hinarangan ang daraanan ni Macy. "Hoy Macy, tulog ka pa ba?" Hindi na natuloy ni Anton ang sasabihin nang isuksok ni Macy ang bulok na okra sa bibig ni Anton. "Ayan, okra oh." Agad na niluwa ni Anton ang sinubo sa kanya. "Ah! Ew! Kadiri ka naman Macy! Bulok na to eh!" Angal niya dito tsaka agad na pinunasan ng dila. Wala namang reaksyon si Macy at tuloy pa rin sa pag-aayos ng mga paninda at malakas naman na napatawa ang amo niyang si Aling Tess. Magkatabi lang ang tindahan nila sa pwesto dito sa palengke. Iba't ibang gulay ang tinitinda ni Macy habang niyuga naman ang kay Aling Tess. At dahil medyo nahihirapan na si Aling Tess na magtinda mag-isa, ay katulong nito si Anton na siyang pamangkin niya rin. Malapit lamang ang edad ng dalawa sa isa't isa. Ngunit marahil dahil sa priority nila sa buhay, ay hindi pa rin magustuhan ni Macy ang binata kahit na palagi itong nagpaparamdam sa kanya. Masakit ito para kay Anton, kaya minsan ay ginagawa na lamang niyang biro ang panunukso sa dalaga. Nais niyang makita itong masaya kahit na hindi pa siya ang mapipili nito. "Oh, iha, pandesal oh." Alok ni Aling Tess sa kanya habang nakatulala si Macy na humihigop ng kape. 4:00 na at maya-maya paniguradong dadagsa ng mga mamimili, kaya naman nagkakape na sila para mamaya ay tuloy-tuloy ng pagtitinda. Natauhan naman si Macy at napangiti sa ginang. "Nako, salamat po ate." Nakangiting sagot niya. "May cheese daw yan sa loob sabi ni Anton. Sabi ko nga ka-special naman ang binili. Ang sabi ibigyan daw kita." Ang batang yun talaga, grabing makapag-utos. Natatawang sambit ng ginang. Napatawa din ng mahina si Macy. Napatanaw siya sa binata na ngayon ay abala sa pagbubuhat ng mga bagong dating na niyog na paninda nila. Moreno, matangkad ngunit may kapayatan si Anton. Makapal ang kilay nito at palaging may nakapaskil ng ngisi sa mukha na siyang ikinangiwi ni Macy. "Uy Macy, ano? Masarap bang pandesal ko?" Pilyong tanong ng binata tsaka napasulya pa sa tiyan nito. Napangiwi si Macy. "Wala kang abs Anton, huwag kang ang filler dyan." Naiiling na sagot niya dito. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Anton. "Aray, ang sakit mo naman Miss Ganda." "Ewan ko sa'yo."
Salamat na nga lang pala sa pandesal. Aling Tess, uumpis na rin ho ako at para makarami ngayong araw. Nakangiting paalam niya sa mga ito, tsaka naglakad na papunta sa pwesto niya at inasikaso ang unang customer niya. Sana nag-enjoy ka sa pandesal ko, Macy! Natatawang biro pa ni Anton. Nakatanggap tuloy ito ng kaltok sa bunbunan mula sa tsahing si Aling Tess. Napapailing naman si Macy bago hinarap ang customer. Napabuntong hininga muna siya tsaka pilit na ngumiti. Kaya mo to, Macy. Para sa pera, para sa utang. Sambit niya sa sarili. Ang kaninang pagod na aura ni Macy ay mabilis na napalitan ng siglat saya. Nakangiti siyang humarap sa unang customer niya na mariing namimili sa talong. Hello po, madam. Ano pong atin? Nakangiting tanong ni Macy sa ginang na mamimili. Magkano ho ang talong niyo? Tanong nito at habang hawak ang talong na nakadisplay. 80 lang po ang kilo niyan, madam. Wala pong uod yan. Nakangiting anya dito. Ay, ang mahal naman. Wala bang ibababayan? Wala na ho, madam eh. Mahal kasing mga gulay ngayon, lalo na yung talong. Pero hindi na kayo lugi dyan, madam ha. Walang uod yan tsaka mahaba pa. Nakangiting sambit niya dito habang inaabot ang ilang talong na tinda. Mahaba na ba yan? Masarap ba yan? Hay naku, madam. Ito yung masarap na mahaba tapos malaki pa. Sulit na sulit. Saglit na natigilan ang ginang at natawa naman ang mga tao sa paligid. Maging si Macy na saglit na natauhan ay natawa na lang din. Pero masarap talaga to. Samahan niyo na rin ho ng itlog, madam. Naku, sarap niyan. Tortang talong. Ang ginang na kanina ay seryoso, ngayon ay natatawa na sa mga biro ni Macy. Kaya naman, sa huli ay napabili pa ito ng 1 kilong talong. Laking tuwa naman ni Macy dahil sa wakas ay nakabuena mano na siya sa mga tinda niya. Sige, salamat. Salamat din ho, madam. Balik ho kayo ha. Mas mahaba pa't malalaking talong namin dito. Natatawang anas ni Macy, dahilan para matawa na lang din ang ginang. Kaliwat kanan ng mga customer ni Macy na dumating sa pwesto niya. Masaya naman siya dahil magandang takbo ng tinda kahit na hindi pa pumuputok ang araw sa labas ng palengke. 9:00 na nang medyo makapagpahinga si Macy sa sunod-sunod na customer. Maliit lang naman kasi ang pwesto niya, kaya naman wala rin siyang katulong at nakakaya niya ring mag-isa na asikasuhin ang lahat ng kaniyang customer. Saglit muna siyang nagpahinga at naupo sa upuan nang biglang tumunog ang kaniyang telepono. Agad siyang kinabahan nang makita ang pangalan na nakalagay sa screen. Nako, patay. Hindi pa pala ako nakakabayad, malapit nang magkatapusan. Sa isip-isip niya bago sinagot ang tawag. Hello Sir Roger? Pagsagot niya dito. Oh, kamusta na Macy? Yung utang mo, aba, huwag mong sabihing magtatago ka na naman. Maririnig sa boses nito ang tapang at pagbabanta. Kinakabahan man ngunit pilit pa rin napangiti si Macy. Nako, bakit naman ako magtatago? May pera naman ako dito. Kaso hindi pa rin kasi buong buo eh. Pwede bang 5 muna? Agad niyang narinig ang malakas na pagdadabog nito sa kabilang linya. Anong 5? Nung nakaraan sabi mo 3,000. Tapos paglipas ng 1 buwan 5 lang. Aba, naglolokohan yata tayo dito. Sambit ni Roger sa kanya. Nako, hindi ho, promise, magbabayad naman ako si Roger. Bigyan niyo lang ho ako ng oras. Nakangiting sambit niya kay Roger. Napabuntong hininga naman ito sa kabilang linya. Hays, sige, last mo na yan. Kapag wala pa rin, mananagot ka na kay Big Boss. Naintindihan mo? Agad namang napangiti si Macy at bumalik ang sigla sa mukha niya. Nako, syempre naman ho. Ang gwapo niyo talaga si Roger. Maraming salamat ho. Napailing na lamang ang kausap sa kabilang linya bago pinatay ang tawag. Oh, sino yun? Maniningil na naman. Oho, pero butit mabait si Sir Roger. Sabi niya, bibigyan niya pa raw ako ng palugit ulit. Nakangiting sambit niya dito. Mababakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Aling Tess. Sa ilang taon niyang pagtitinda sa palengke, ay hindi naman ganun kilala ang Sir Roger na sinasabi nito. At si Macy ata ang unang nakautang sa taong yon.
Ilang buwan pa lang din kasi ang dalaga sa palengke, kaya naman hindi pa ganoon katagal ang dalaga sa lugar nila. Hindi maiwasang mag-alala ni Aling Tess dahil hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ang Sir Roger na sinasabi nito. Madami pa naman ang nagpapabalitan na nawawala at napapatay dahil sa utang. Oh, Aling Tess, bakit po kayo nakatingin? May problema po ba? Tanong niya dito. Wala naman. Oh, siya sige. Mukhang may customer ka na naman ulit. Kaya nga ho eh. Sige po Aling Tess, balik po muna ako. Napatungo lamang ang ginang habang pinapanood ang dalawa. Masiyahin at maganang aura na dala ni Macy kaya marami din talaga ang naaaliw sa kanya, lalo na dahil sa kanyang mga jokes. Oh, Macy, may ampalaya pa ba? Tsaka itlog. Yan na lang munang ipapakain ko sa asawa ko. Sambit ni Mang Kanor, ang suki at kapitbahay ni Macy. Agad namang napangiti si Macy at natawa. Nako, Mang Kanor, kaya naman pala palaging masama ang timpla ni Aling Mirnay eh. Ampalaya ba naman ang ulam? Eh di magbibitter talaga yun. Natatawang sagot niya. Ay, kahit hindi naman ampalaya ang ulam, eh ganyan na talaga yan. Immune na ako. Natatawang gatol naman ng matanda sa kanya kaya sabay silang natawa. Natapos ang pagtitinda ni Macy ng alauna bago niya naisipang bumili muna ng ulam sa pinakamalapit na kainan. Sa pwesto kasi nila, sa wet market, ay may mas malapit na kainan kaya naman doon na lamang siya kumain ng mabilisan. Pagbalik niya, ay ipinagpatuloy niya ulit ang pagtitinda. Araw-araw ay ganito ang ganap ni Macy. Hindi na nakapagtataka kung bakit talagang kilala siya sa lugar. Maliban sa masipag at masigasig ay marami ding humahanga sa kanya dahil sa kanyang ganda. Medyo may pagkamorena si Macy at makapalang itim na kilay. Maganda ang kurba ng katawan at may malalaking bundok sa dibdib. Hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang nagtangkang manligaw dito. Ngunit mas kaysa sa kanila ay walang nagtagumpay na mapaibig ang isang Macy Velarde. Maliban kasi sa trabaho at pangarap, ay napakarami niyang kailangang unahin, lalo ng mga utang niya. Araw na pala ngayon ng singil. Anong ibabayad ko? Pinambayad ko pa naman sa kuryente yung 1,000. Kulang pang pera ko, wala akong pambayad. Natatakot at kinakabahan, nasambit niya sa sarili. Sinubukan niyang taguan ng mga maniningil noong nakaraan, ngunit mukhang wala na siyang takas ngayon. Habang nagtitinda, ay namataan niya ang ilang tauhan ni Sir Roger. Agad siyang napayakap kay Anton, nakatabi niya. Huwag ka munang gagalaw ha, Anton. Please. Ha? Bakit? Basta. May tinataguan ka ba? Shh! Huwag kang maingay. Kunwari niyayakap mo ko, dali. Natatarantang utos niya dito. Mula sa malayo ay nakikita niya kasi ang mga tauhan ni Roger na panay ang lingon sa paligid. Kilala niya ang mga ito dahil sila din ang nakita niya noong nagpunta siya sa office ng loan agency ng mga ito. Nagtataka man pero ginawa rin naman ni Anton ang utos niya at niyakap nga siya. Namumula pa ang binata na animoy kinikilig. Saan ba ako hahawak? Nauutal na tanong nito habang panay ang kaluskos ng kamay sa bewang niya. Natawa naman si Macy. Malakas kasi ang kiliti niya sa bewang kaya naman napayuko siya habang nakahawak pa rin ang kamay sa balikat ng binata. Akala naman ni Anton ay nasisiyahan ng dalaga sa ginagawa niya dahil tumatawa ito. Kaya naman mas pinag-igihan niyang pangingiliti. Ganito ba? Tama na! Natatawang ani Macy. Pinipilit na hindi matawa. Ngunit hindi ito agad napansin ni Anton. Bilisan niyo! Hanapin niyo siya! Dinig niyang sambit ng isang lalaking humahabol sa kanya kaya agad na natauhan si Macy at hinawakan ang kamay ni Anton. Hindi dyan! May kiliti ako dyan! Please! Hawakan mo ko dito! Sambit ni Macy sa kanya at saka inilapat ang kamay nito sa kanyang likuran. Wala kasing masyadong tao ng mga oras na yon at saktong kakarating lamang ni Aling Tess galing sa bahay nito nang makita ang dalawa. Oh, Macy! Anton! Abay! Nagyaya ka pa na kayo riyan ah! Nakangising sambit ni Aling Tess. Medyo napalakas ang boses nito kaya naman narinig din ng mga naghahabol sa kanya.
Nagtagpo pang paningin ni Macy sa isa sa mga lalaki nang mapatingin ito sa kanyang direksyon. Patay! Nakita ko na siya! Ayun o! Malakas na sigaw ng isang lalaki, tsaka lumapit ang mga kasamahan at tumingin sa kanya. Patay! Aniya sa sarili at walang pasabing tumakbo na palayo. Nagtaka naman si Aling Tess at maski si Anton ay walang ideya sa mga nangyayari, lalo na nang makitang takot at kaba sa mga mata ni Macy. Wait, Macy! Malakas na tawag pa ni Anton dito, ngunit hindi na lumingon pa ang dalaga. Hingal na hingal si Macy habang patuloy sa pagtakbo palayo sa kinaroroonan ng mga lalaki. Dahil sa pagbabanta ni Roger sa kanya sa telepono, ay hindi maiwasang kabahan ni Macy, lalo pa at sinabi rin sa kanya ni Aling Tess na maaaring masasamang tao ang kanyang nautangan. No, please. Kailangan kong magtago, hindi na lang ako pwedeng makita. Kinakabahang aniya sa sarili habang panay tingin sa likuran. Hindi niya alam kung nakasunod na ba ang mga ito hanggang sa marinig niyang malakas na boses ng isang lalaki. Yun siya! Malakas na sigaw nito habang nakaturo sa kanya. Otomatikong gumalaw ang kanyang mga paa at mabilis na tumakbo. Ilang kalalakihan na rin kasi ang nakasunod sa kanya at hindi niya na rin magawa pang humarap sa mga ito sa takot na baka may gawin sa kanyang mga lalaki. Sa halip na humingi ng tulong sa mga nakakasalubong ay mas binilisan na lamang niyang pagtakbo hanggang sa makapasok siya sa isang iskinita. Napasandal siya sa pader habang hinahabol ang hininga. Dahan-dahan lang siyang naglakad papasok sa makitid nitong daan hanggang sa may marinig siyang mahinang kalusko sa tabi. Wag dyan! Masikip nga! Malanding sambit ng babaeng yon. Anong wag? Hinahabol nga ako eh. Kailangan ko lang magtago. Pagsagot niya sa mahinang boses. Kasi naman magtago? Baka nga may makakita sa atin eh. Tsaka ba't ba humahangos ka? Para ka namang hinahabol dyan. Malandi pa ring sagot ng babae sa pagitan ng mahinang ungot nito. Dito na nagtaka si Macy dahil tila ba'y may iba pang nangyayari sa babae base sa paano ito magsalita. Ano ba? Bakit ganyan ka magsalita? Para kang nire-rape na ewan eh. Inis na aniya dito habang patuloy pa rin sa pagpasok sa iskinita. Babe, wag nga sabing... Hindi na natuloy pa ng babae ang sinasabi nang makita si Macy na nasa kabilang harapan. Halos nagkagulatan pa sila. Lalo na si Macy na hindi makapaniwalang may magjowa pang gumagawa ng milagro sa iskinitang yon. Ay Diyos ko, Ginoo! Kaya naman pala ibang boses ng kausap ko kanina. Hindi naman pala akong kausap nun. Gulat na sambit ni Macy tsaka nag-iwas ng tingin. Hala babe, may tao! Sambit ng babae tsaka itinaas ang short na naibaba na ng nobyo. Masama naman ang tingin ang ibinaling sa kanya ng lalaki. Ano ba yan, miss? Istorbo naman eh. Napangiwi si Macy tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Ay, sorry po. Makikiraan lang. Ipagpatuloy nyo na lang huyan at magpakarami kayo. Enjoy! Aniya sa mga ito tsaka pinagpatuloy ang paglalakad. Loko naman yun sila kuya. Sa iskinita pa talaga gumawa ng milagro. Kawawa naman ang bata. Gagawin siya sa iskinita. Sa isip-isip ni Macy tsaka nagpatuloy na. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay narinig na niyang malakas na sigawan at bulabog sa kanyang dinaanan. Nasaan na yun? May nakita ba kayong babae na dumaan dito? Malakas na sigaw ng mga lalaking humahabol sa kanya. Ano ba yan? Hindi niyo ba alam ang salitang privacy? Nag-aano yung tao dito eh, mga estorbo kayo. Galit namang sagot ng lalaking nobyo na nadaanan niya kanina. Mahinang natawa si Macy sa isipan. Kawawa naman si kuya, baka sumakit ang puso nun. Kanina pa siya naiistorbo. Natatawang aniya sa isipan. Nang tuluyan na siyang nakaalis sa iskinita, ay nakita niya ang malaking marketplace sa kanilang bayan. Kung sa kabila kasi ay palengke, dito naman sa kabilay nagkalat ang iba't ibang tindahan ng mga tiyangge, kainan at may mga gusali din na may iba-ibang serbisyo. Bago pa man siya maabutan ng mga humahabol sa kanya, ay inayos niyang sarili at nagkunwaring dumadaan at simpleng
mamimili sa lugar. Medyo marami kasi ang tao sa mga oras na ito, kaya naman ang kailangan niya lang ay magkunwaring isa sa mga ito. Pasimple siyang napatingin sa likuran at mukhang nakasunod pa rin sa kanyang mga lalaking nakasuit habang panayang lingon sa paligid. Dahil dito, at naghanap agad si Macy ng lugar kung saan pwede siyang magtago. Doon niya nakita ang butik sa gilid. Dali-dali siyang pumasok sa loob para magkunwaring namimili ng mga damit o gown. "Good afternoon, ma'am. Pasok po kayo." Nakangiting sambit ng staff sa kanya. Napangiti lamang siya dito tsaka pinagpatuloy ang paglalakad. Habang kunwaring tumitingin sa mga gown, ay pasimple din siyang nagmamatsyag sa labas kung naroon pa ba ang mga humahabol sa kanya. "Hanapin yung babaeng yun!" Pagbasa niya base sa paggalaw ng labi ng lalaking nakasuit. Sigurado siyang hinahanap ng mga ito, kaya agad siyang tumalikod. Hanggang sa maya-maya napansin niyang dalawang lalaki na humahabol sa kanyang tumambad sa gilid ng butik. Pasimple pa ang mga ito na tumitingin sa loob, kaya sa takot na makita siya, ay agad niyang hinawakan ng isang gown. "Ay nako ma'am, maganda po yan. Gusto niyo po bang isukat?" Biglang lumapit sa kaniyang staff na nakangiti. Don't worry ma'am, sale naman po yan. Wedding gown po yan kaso yung bride po na dapat susuot niyan bigla pong nag-back out kaya dinisplay na lang po namin ulit. Sayang kasi Sambit ng staff. Kasi miss." Pasimpleng sumilip si Macy sa labas at nakitang 4 na kalalakihan na ang nakatambay sa harapan ng butik. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya sa kaba na baka mahuli siya ng mga ito. Sa huli ay wala siyang ibang nagawa kundi ang sundin ng staff at isukat ang gown sa dressing room. "Sure ma'am, maganda po yan." Nakangiting sambit ng staff tsaka siya itinulak sa loob. Napatitig na lang tuloy si Macy sa sarili sa harap ng salamin. "Ano ba tong pinasok mo, Macy? Bakit? Mag-gown pa tayo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Macy sa sarili habang nakatingin sa gown na hawak. Maya-maya hinampas niya ang magkabilang pisngi. "No, it's okay. I need to do this. Pwede ko namang ibalik ito mamaya kapag wala ng mga lalaking yun sa labas." Dali-dali niyang isinuot ang gown sa kanya at bahagyang inayos ang buhok. Sa hindi malamang dahilan ay para bang sakto sa kanyang katawan ang gown. Hindi masikip at hindi rin ganun kaluwag ang suot niya. Saktong-sakto at humahapit sa kanyang balingkinitang katawan. Ilang saglit lamang ay lumabas na rin siya at sinalubong siya agad ng staff. "Wow! Ang ganda niyo naman po ma'am. Bagay na bagay po sa inyo ang gown na yan ma'am. Ang sexy niyo ho." Sambit ng staff sa kanya. "Ito namang si ate. Sinacharot niyo ako Natatawang anya dito. Napailing agad ang staff. "Hala! Hindi po madam Talagang maganda po kayo. Kaunting retouches lang po sa face niyo. Perfect na." Sambit ng staff sa kanya. Napailing naman si Macy dahil hindi pa rin natapos ang staff sa pagpuri sa kanya. "Sus, itong si ate Akala mo naman, pinapaasa lang ako nito Hindi mo ako madadaan sa ganyan ate. Wala naman akong pera pambayad dito Sa isip-isip ni Macy habang nakatingin pa rin sa sariling refleksyon sa salamin. Habang inaayos ng staff ang dress niya, ay saktong bumukas naman ang pinto ng butik. "Ay nako, kayo po pala Sir Jer. Tuloy po kayo." Sambit ng staff sa kakapasok pa lang. Tila nakalimutan naman ni Macy na may mga humahabol sa kanya at naaaliw na sa sarili. Hanggang sa may dumating at tumayo sa kanyang likuran. "Mawalang galang na po madam, pero hinihintay na po kayo ni Young Master." Sambit ng lalaki sa kanyang likuran habang nakayuko. Dahan-dahan namang napalingon dito si Macy sa pag-aakalang may mga nag-uusap sa kanyang likuran. Ngunit laking gulat niya nang makitang may lalaking nakasutang nakatayo sa kanyang likuran. Napakunot-no tuloy siya tinuturo pa ang sarili. Sino pong kausap mo kuya? Ako ba yun? Takang tanong niya dito habang nakaturo sa sarili. Dahan-dahang nagtaas ng tingin ng lalaki at nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Tila ba may otomatikong tugtog ang narinig ni Macy sa utak. Isang tugtog na trending ngayon sa TikTok. Sakto pa
at nakahawak ang lalaki sa bandang dibdib nito, tanda ng respeto at paggalang sa kanya. Ay, Shala si kuya. Ito na ba ang groom ko? Ang pogi. Sa isip-isip ni Macy habang malawak ang ngiti. Yes, madam. You are the bride of the young master, wearing that beautiful white wedding dress with pearls. Sambit ng lalaki. Napatingin naman si Macy sa suot. Tama naman na suot niyang nasabing dress, pero alam niyang hindi siyang tinutukoy nito. Ha? Paano ako? Wait, kailan pa ako naging bride? Pinasukat lang naman sa akin ng staff tong gown na to. At saka, sinuot ko lang din kasi may tinatakasan. Sandaling napahinto si Macy at agad na tumingin sa labas. Salamin ng dingding ng butik kaya kitang-kita niya ang mga tao sa labas. Madam. Nag-aalalang tanong nito niyang makitang naging balisa si Macy na nakatingin sa labas. Nakita na ba nila ako? Mahinang tanong niya dito, dahilan para magtaka ang lalaking kaharap at tiningnan ang labas ng butik. Mabilis nitong sinenyasan ng mga tauhan na magmasid sa labas. Okay lang po ba kayo, madam? Yes, pero mukhang nagkakamali kayo. Hindi ako ang... Nahinto siya sa pagsasalita nang biglang may tumawag sa telepono ng lalaking kaharap. Make sure you bring my bride here right now. Sambit ng lalaking nasa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Macy dahil hindi niya kilala ang boses na yon at mas lalong wala din siyang kasalang pupuntahan bilang bride ng kung sino. Akma pa sana siyang tututol nang biglang mapadaan sa harapan ng butik ang pamilyar na lalaki. Agad niyang namukhaan na isa ito sa mga naghahanap sa kanya kanina. Shit! Akala ko, lulubay na nila ako. Bakit nandito pa rin yan sila? Tanong ni Macy sa sarili. Ngunit mas lalo siyang natakot at kinabahan nang pumasok sa loob ang lalaki. Dali-daling lumapit si Macy sa lalaking kaharap at itinago ang muka sa dibdib nito. Ayos lang po ba kayo, madam? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa kanya. Halos dumoble ang kaba ni Macy dahil mukhang hindi siya nakikita ng lalaking humahabol sa kanya na ngayon ay kakapasok pa lang sa butik. Sa takot na mahuli ay mas tinago niya ang sarili. Ihanda niyo na lang ang sasakyan at dadalhin na natin ang bride ni young master sa simbahan. Utos ni Gerald sa isang tauhan habang ang lalaking kakapasok lang sa butik ay nagmamasid lang. Ano? Simbahan? Seryoso ba siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Macy sa sarili. Sa takot na makita ng lalaking bagong dating ang kanyang muka, ay sumunod na lang siya kay Gerald papunta sa sasakyan. Habang nagmamaneho ito ay hindi niya maiwasang mapatanong at mag-isip na, what if tumalo na lang ako palabas sa sasakyan na to? Mabubuhay pa kaya ako? Nababaliw ka na, Macy. Umayos ka, please. Saway niya sa sarili at pasimpleng kinurot ang tuhod. Nandito na tayo. Ang importante ay wala na yung lalaking humahabol sa atin. Kung ano't sino man ang naghihintay sa atin sa simbahan at kasalang ito. Kailangan ko ng gampanan nito or pwedeng tumakbo na lang din ako pagkatapos. Sa isip-isip niya. Gayunpaman ay hindi pa rin siya mapalagay sa mga nangyayari sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang huminto ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Dito na siya tuluyang nanginig habang naglalakad palabas ng sasakyan. Napatingin siya sa simbahan at nakita kung gaano ka-espesyal ang preparasyon para sa kasalang ito. Miss, pwede na po kayong maglakad pag bumukas na po ang pinto. Sambit ng staff sa kanya na organizer sa kasala. Hindi magawang makapagsalita ni Macy hanggang sa unti-unti nang bumukas ang pinto at naririnig na niya ang tugtog sa loob. Shit! Ito na! Pwede ba akong tumakbo palayo? Mala-runaway bride ganon. Paano kung matanda na palang pakakasalan ko? O kaya isang mafia boss na mabalbon tapos igagapos ako kapag gabi? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Macy habang naglalakad sa gitna. Ni hindi niya magawang itaas ang ulo upang tingnan ang mga bisita. Nakatingin lang siya sa kanyang nilalakaran. Patuloy pa rin sa pag-iisip. Yan na! Mama ko! Gabayan mo ko dyan sa lupa. Baka mapagang pagsunod ko sa impyerno kung sakaling masamang tao tong pakakasalan ko. Halos mangiyak-ngiyak si Macy hanggang sa makarating na siya sa harapan ng lalaki.
Dahan-dahan niyang inangat ang tingin dito at gano'n na lang ang pagkagulat ng isang matikas, matangkad at guwapong lalaki ang tumambad sa kanya. Holy Daddy! Napangangang sambit niya sa harapan nito dahilan para mapakunot noo ang lalaki. What did you say? Nagtatakang tanong ng lalaking nasa harapan niya ang kaniyang groom. Ang gwapo! Tila wala pa rin sa katinoang sambit ni Macy habang nakatitig pa rin kay Caleb. Sakto namang narinig niyang mahinang yabag sa di kalayuan at napalingon dito si Macy. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Caleb sa kanya ngunit hindi niya ito napagtuunan ng pansin nang makita ang lalaking kasabay nila kanina papunta dito. Ang lalaking humahabol sa kanya kanina. Shit! Bakit nandito na naman ang lalaking yan? Hindi niya ba ako tatantanan? Akala ko ba aalis na siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Macy tsaka mabilis na iniwas ang tingin dito. Napakunot noon naman si Caleb. Ang lalaking pakakasalan niya nang makitang tila na tense ang katawan ni Macy. Akma pa sana siyang magsasalita muli nang biglang lumapit si Macy sa kanya. Idinikit ang katawan sa kanya at ikinawit ang braso sa braso niya. Napatingala ito sa kanya tsaka matamis na ngumiti. Tara na, honey. Pakasal na tayo. Nakangiting anito na animoy, sweet na sweet sila. Naramdaman agad ni Caleb ang kakaibang kalabit nito sa puso niya. Maliban sa dibdib nitong malaki na siyang dikit na dikit ngayon sa kanyang braso, ay ramdam niya rin ang kakaibang tuwa ng makitang matamis na ngiti ng babae. Sa huli, ay wala na siyang nagawa pa at inaya na lamang niyang dalaga na naglakad sa harapan papunta sa pare. Napatingin naman si Macy sa lalaki. Dahil malapit sila sa isa't isa ngayon, ay ramdam niyang matipuno nitong katawan. Hay, ang gwapo na nga, ang ganda pa ng katawan. Ang sarap sigurong madaganan nito sa kama. Do you take Caleb Mendoza as your lawfully husband? Tanong ni Father habang nakatingin sa kanya. Ngunit tila lutang pa rin si Macy at nakatitig lamang kay Caleb. Sandaling pinanlakihan siya ng mga mata ng lalaki at tila ba'y ibang naisip ni Macy dito. At agad nang umuso, akmang hahalik na sa lalaki. Mabilis naman itong pinigilan ni Father. Teka miss, wala pa tayo sa kissing part. Sagutin mo muna yung tanong ko. Tila doon lamang natauhan si Macy at nahihiyang napaiwas ng tingin. Ay, sorry ho, Father. Natawa tuloy ang mga nakakitang bisita at maski si Caleb ay hindi maiwasang matawa ng palihim habang tinatakpan ng bibig. Mabuti na lamang at patapos na ang seremonya kaya hindi rin nagtagal ay napangiti si Father na tumingin sa kanya. Oh, dito yun miss ah. Sige na, you may now kiss the bride. Nakangising sambit ng pari at natuwa ang lahat dahil sa biro nito. Habang si Macy na unti-unting kinabahan nang lapitan siya ng lalaki. Teka, hindi pa ako handa. Mahinang sambit ni Macy. Tila tumaas ang balahibo niya nang marinig ang mahina ngunit buong pagtawa ni Caleb sa kaniyang tenga. Don't worry, just close your eyes and let me kiss you. Anito sa kanya na siyang sinunod naman ni Macy. Naramdaman na lamang niyang malambot na labi nito na siyang humalik sa kanya. Kasabay nito ang malakas na papuri at palakpakan sa mga dumalo. Pagkatapos ng seremonya ay naging abala na ulit ang lahat. Maski si Caleb ay kung sino-sino ang kausap na tauhan, ngunit nanatili pa rin nakahawak sa kanyang kamay. Napapatingin tuloy si Macy doon at hindi maiwasang kiligyan. No, I'll drive my wife with me. You can go to the reception now. Sambit ni Caleb. Ang marinigang salitang wife ay tila nagpapula sa buong mukha niya. Ngunit kabaliktaran nito nang silang dalaw na lang ang nasa kotse. Now tell me, bakit ikaw ang umattend sa kasal ko? Tanong ng lalaki sa kanya. Seryoso ngunit hindi naman nakakatakot ang tono. Hindi ko alam. Basta na lang akong dinala ng mga tauhan mo sa simbahan. Hindi ko naman alam na ikaw palang ipapakasal sa akin. Akala ko nga matandang lalaki. Yung bundat ang tiyan tapos panot.
May tinatakbuhan lang naman ako ng mga oras na yon. Tapos napagkamalan pa akong bride mo. Napahinto si Caleb sa pagmamaneho at humarap sa kanya. I see. Well, do you regret it? Maamo ang tingin nito sa kanya at malumanay ang boses. Napayuko si Macy. Sa totoo lang nahihiya ako. Pwede mo naman akong ibaba na lang dito. Hindi ko rin gustong makasira sa… No. You're married to me now. And besides, I know naman natatakbuhan ako ng babaeng ipapakasal sana sa akin. I didn't know na hindi na pala siya pumunta sa butik at dinisplay ulit ng butik ang gown niya, which is yung suot mo. Kaya akala ng mga tauhan ko ay ikaw ang supposedly bride ko. Paliwanag nito sa kanya. Pero ayoko namang maging bride mo dahil lang sa pagkakamali. I'm really sorry talaga pero pwede mo na akong iwan dito sa gilid ng kalsada. Promise. Why would I do that? You're my wife and you're coming with me. Coming? As in, sabay tayo mamayang gabi sa kama? Napangisi si Caleb at tila ba isang idea ang pumasok sa isip nito. Well, I can let you come first and scream my name with pleasure. But it's better if sabay tayo. Do you like that? Nanlaki ang mga mata niya at ramdam ang pag-iinit ng muka. Natawa si Caleb sa reaksyon niya bago nito marahang pinitik ang ilong niya. I like your wild side, ha? Let's see if you're still wild in bed tonight, Macy Velarde. Anito sa kanya. Napaiwas na lang tuloy siya ng tingin sa binata. Ilang minuto ang tinagal nila sa biyahe hanggang sa pumasok sila sa isang malaking gate. Hala, saan tayo pupunta? Hindi ba tayo matrespassing dito? Mahinang natawa ang lalaki sa kaniyang narinig. Don't worry, we won't. Inosenteng napatingin si Macy sa kanya. Paanong hindi mag-worry? Paano kung mahuli nila tayo? Lagot ko talaga sa kanila kung sakali. Parang bata pa itong tumingin sa binata habang tinatanaw ang mga nadadaanan. Palihim namang natawa si Caleb tsaka napailing. Maya-maya ay inihinto na niya ang sasakyan at lumabas sa kotse. Sumunod naman sa kanya si Macy habang namamangha pa ring iniikot ang tingin sa kabuuan ng lugar. Hanggang sa umakyat sila sa maliit na hagdan papunta sa pinto ng mansyon. Dito ba tayo titira ngayon? Manghang tanong ni Macy sa kanya at nagpatiuna ng naglakad. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto ng otomatiko itong bumukas. Halos lumuwa ang mata ni Macy nang sumalubong sa kaniyang isang lalaking maitim. May malaking pangangatawan. Parang kasing laki ni Dwayne Johnson ng Hollywood. Pero ang mas nakakatakot ay ang matalim nitong tingin sa kanya. Otomatikong napatakbo si Macy sa likuran ni Caleb. Hala! May bouncer, Caleb! Mahinang bulong ni Macy sa kanya dahilan para matawa si Caleb. Don't worry, it's just piw-piw. Napakunot noo si Macy sa narinig. Ha? Piw-piw? Takang tanong niya habang si Caleb naman ay lumalapit sa lalaking nasa harapan. Hindi niya maiwasang matawa ng palihim ng pagmasdan nito. Paano ba naman kasi kung gaano kalaki ang katawan nito ay ganun din naman ang ikinakyut ng suot nito. Nakasuot ng cute teddy bear apron ng lalaki para itong bata at meron pang headband na pang maid. Para itong nasa Japanese restaurant maid sa outfit nito na medyo salungat sa body build ng lalaki. Napakagatlabi na lang tuloy siya dahil baka ma-offend niya kung tatawa siya ng malakas. Young master, welcome home po. Nakayukong pagbati nito sa kanya. Maski ang ibang kasambahay ay napayuko rin. Pati yung pangalan niya, Piw-Piw. Ang cute. Natatawang sambit ni Macy sa sarili habang nakasunod kay Caleb. How's the preparation? Tanong ni Caleb dito habang naglalakad papasok. Sumunod naman si Macy habang inosenteng iginagala ang tingin sa kabuuan ng mansyon. Grabe, ang yaman pala nitong asawa ko. Ang mamahal ng mga dekorasyon dito sigurado ako. Hindi naman siguro mapapansin kung kukuha ako kahit yung maliit na flower vase na yun no? Sa isip-isip ni Macy habang matalim na nakatingin sa isang flower vase na mukhang mamahalin.
Ngunit bigla siyang nagulat nang marinig ang boses ni Caleb. Hey wife, come here honey. We'll go to our room. Napatingin si Macy sa mga kasambahay at makikitang nakangiti ang mga ito. Lumapit siya kay Caleb at nag-aalangan na iniabot ang kamay dito. Gagawin na ba natin ang anak natin? Inosenteng tanong niya dahilan para makarinig ng tawanan sa paligid. Si Caleb na bahagyang natigilan ay napapailing na lamang na natawa sa kanya. Well, kung gusto mo, why not? Nakangiting tanong nito. Sumunod siya sa asawa at pumasok sa isang malawak na kwarto sa second floor. Napakabango ng loob na animoy nasa isang 5-star hotel. Wow! Ang lambot naman dito. Grabe ang kutsyon, lumulubog ka talaga. Tuwang-tuwang sambit ni Macy habang naglululundag sa kama. Si Caleb naman ay nakangiting nakasandal sa pinto habang pinagmamasdan si Macy. You like that? Oo, ang lambot, parang hindi sasakit ang likod ko kapag dito ako natulog gabi-gabi. Tuwang-tuwa na sambit niya. Of course. Iba nga lang ang sasakit sa'yo for sure. You'll get sore to the core. Makahulog ang sambit ni Caleb habang nakatitig sa kanya. Ngunit mukhang hindi ito naintindihan ni Macy na napapakunot noo. Aha? Ano naman ang sasakit dito? Ang sarap nga ditong matulog oh. Halika, tabi tayo. Parang bata na sambit ni Macy. Tila ba'y inaakit siya nito sa paraan ng pagsasalita ni Macy. Gayunpaman ay napaiwas na lamang ng tingin si Caleb. Pilit na pinipigilan ang tukso na gawin ng nais sa asawa. Bago pa man siya may magawa dito, ay agad na siyang naglakad papunta sa walk-in closet nila. Kinuha ang red dress na ipapasuot niya kay Macy mamaya para sa reception nila. Ano to? Tanong niya. You'll be wearing that tonight. Hindi ba tayo matutulog na? Tila ba'y disappointed na sambit nito sa kanya. Of course not, silly. Don't be too excited. Natatawang sambit ni Caleb sa kanya, tsaka nauna nang lumabas. Si Macy na naiwan sa kwarto at balak pang sumunod sa lalaki, ngunit sinabi nitong magbibihis ito sa kabilang kwarto. Hindi na siya umalma pa at nagtungo na sa banyo sa kwartong ito. Una niyang tinanggal ang wedding dress bago tumapat sa shower para maligo. Nakasuot siya ng bathrobe nang lumabas siya ng banyo. Naabutan niya roon si Caleb na nag-aayos ng kanyang necktie. Kailangan mo ng tulong? Tanong ni Macy sa kanya. Napatingin si Caleb dito at napalunok nang makitang dalaga na naka-bathrobe. May tuwali ang ipinupunas sa basa nitong buhok. Hindi na niya nagawa pang makapagsalita nang lumapit na ito sa kanya at kinuha ang necktie sa kanya. Pinagmasdan niya lamang si Macy habang inaayos nito ang kanyang necktie. Ayan, ayos na! Nakangiting sambit ni Macy sa kanya. Paano mo? Natutunang magtali ng tie. Ginagawa mo rin ba ito sa dati mong nobyo? Tanong ni Caleb sa kanya. Napakunot noo si Macy tsaka pinitik ang kanyang noo. Baliw, hindi ko naman gagawin ng ganyan sa nobyo ko no. Ano ko, nanay? Tila ba'y nainsultong sambit ni Macy sa kanya. Then, why did you do it with me? Dahil asawa kita. Saglit na natigilan si Caleb. Ngunit otomatikong napangiti nang maabsorb ang naging sagot nito. Akma na sanang lalayo si Macy ngunit agad siyang hinapit ni Caleb sa bewang dahilan para maglapit ang kanilang katawan. So, you'll be my wife from now on, even if we don't really know each other. Sa tingin ko oo. Wala na rin naman akong kawala sa'yo dahil naikasal ako sa'yo eh. Pero bakit bigla ka nalang papayag? Hindi ka ba natatakot sa akin o nababahala man lang? Kailangan ko bang matakot? Siguro dyan sa sandata mong tumutusok sa hita ko ngayon. Maaaring matakot pa ako dyan. Pero gwapo ka naman at mukhang mabait. Sa tingin ko, hindi naman masama kung susubukan ko. Isa pa, hindi pa ako nagkakanobyo. Kaya ikaw ang unang asawa ko. Nakangiting sambit ni Macy. Napangiti si Caleb pero agad ding nawala ng mapagtanto ang huling sinabi niya. Wait, ang ibig mong sabihin, ako ang una. So, balak mo pang magkaroon ng pangalawa? Nakataas ang kilay na tanong niya.
Depende kung hindi ka magloloko at hindi ka mamamatay ng maaga. Ayoko pang maging byuda ha. Natatawang biro ni Macy sa kanya. Natawa na lang din tuloy si Caleb sa kanya, tsaka hinalikan ang kaniyang noo. Don't worry, honey. I'll be careful from now on. Alam kong may naghihintay sa bawat pag-uwi ko. Ayoko rin naman na maghanap ka ng bago maliban sa akin. Kaya hindi agad kita iiwanan sa mundong ito, honey. Matamis na ngiti ang ginawad ni Caleb sa kanya, tsaka bago siniil ng matamis na halik. Halos habulin naman ni Macy ang labi nito nang akma na itong lalayo sa kanya. Napangiti si Caleb dahil dito. You like my kisses, honey? Napaiwas ng tingin si Macy. Ani mo'y nagtatampo. Hindi no, bakit naman ako magtatampo dahil lang sa hindi mo ko pinapatapos na halikan ka? Pwede naman ako magpahalik sa iba, mama. Hindi niya natapos ang sasabihin nang muling siilin siya ng halik nito. Sabihin mo lang, honey. I will not let go of these lips if you're going to kiss another man aside from me. Mababakas ang seryosong tinig nito, kaya't natawa na lamang si Macy, tsaka pinisilang tungki ng ilong nito. Joke lang naman. Ito naman, sige na, magbibihis na ako at baka mauna pa akong makain kesa sa makakain ng handa sa kasalan. Natataw na lamang niyang pinalabas ang asawa, tsaka isinuot ang red dress. Ilang sandali lamang ay humarap na siya sa salamin at tiningnan ang sarili dito. Sumulpot naman si Caleb sa likuran niya, nakakapasok lang sa kwarto. Mababakas sa mga mata nito sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang paghanga at pagkahumaling sa ganda niya. You look like a goddess, honey. Baritonong sambit nito. Ramdam sa kanyang balatang pagtaas ng balahibo dahil sa kanyang hininga na dumadapo dito. Kakaibang kilabot sa katawan ang naramdaman ni Macy nang paulanan ng munting halik ng asawa ang kanyang leeg habang hinihimas ang kanyang balikat. Tila lasing na tiningnan siya ng binata gamit ang salamin. Caleb. Impit na sambit ni Macy habang nakatingin sa lalaki. Let's go, honey. They're waiting downstairs. Aya sa kanya ng lalaki bago muling hinalikan ang leeg niya at tumalikod na. Napangiti naman si Macy nang makitang pagpigil ng lalaki. Nang makababa na sila, ay may ilang pang kinausap si Caleb ng mga tauhan, kaya nagmasid na lang ulit si Macy sa kabuuan ng mansyon. Sa hindi malamang dahilan, ay para bang nakalimutan niyang totoong buhay niya. Alam niyang kailangan niya ring umalis dito balang araw. Pero nais niya rin naman na i-enjoy ang mga araw na nandito siya kasamang lalaking minsan niya lang yata makakasama sa tanang buhay niya. Mukhang mayaman naman siya. Hindi na rin masama at kahit papano ay maranasan kong gantong buhay. Isa pa, makakaipon ako dito kahit papano at makakabayad na rin ako sa wakas kay Sir Roger. Baka sakaling hindi na rin ako sundan ng mga naniningil sa akin. Napatulala saglit si Macy. Kumusta na rin kayang tinda ko doon? Ilang oras na akong nawala sa tindahan. Baka ninakaw ng mga talong at okra ko doon. Sayang naman. Sana mapansinin na Anton at sila muna ang magbantay kung sakali. Sa isip-isip ni Macy nang maramdaman ang paghawak ni Caleb sa kaniyang kamay. Let's go. Nakangiting aya nito sa kanya. Sabay na silang naglakad palabas ng mansyon. Napangiti na lang din si Macy tsaka sumabay sa paglabas. Ilang saglit lamang ay umandar na rin ang kotse at mga 7:00 na rin sila nakarating sa reception. Ingrande at napakaraming mga pagkain na nakahain, kaya naman hindi maiwasang maglaway ni Macy. Do you want to eat na, honey? Tanong ni Caleb nang mapansing nakatingin si Macy sa mga pagkain. Napatango na parang bata ang asawa, kaya naman napatawa si Caleb. Sineryosan niyang tauhan na agad na lumapit sa kanila, dalang ilang pagkain. Kuya Piu Piu! Bulalas ni Macy nang makita muli ang kaninang tauhan ni Caleb sa mansyon. Hindi katulad kanina na nakasuot ng cute outfit na may teddy bear, designed apron. Ngayon ay nakasuot na ng suit ang matipunong lalaki. May balbas din ito kaya naman super intimidating na itong tingnan. Enjoy your meal, Sir Caleb, Ma'am Macy. Nakayukong sambit nito sa kanya. Napakunot siya dahil hindi siya sanay na may yumuyuko sa kanya.
Napatingin siya kay Caleb na napangiti lang sa kanya. Siyang nagluto ng foods natin ngayon. Don't worry. Aside from being my best bodyguard, he's also the best chef in the world. Nakangiting sagot ni Caleb. Ah, kaya pala naka-apron siya kanina. Sa isip-isip niya. Hindi naman nabigo si Caleb dahil napapapikit na lamang si Macy dahil nasasarapan siya sa pagkain niya ngayon. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito. Buong gabi ay kaliwat ka ng kasiyahan pang naganap hanggang sa isang kantang ni-request ni Macy sa host. Isang budots naman po dyan, DJ. What is that? Yung budots, yung toot, 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 toot. Pagsayaw-sayaw pa ni Macy. Mukhang tinamaan na rin kasi siya ng alak kaya malakas ang loob niya. Mabuti na lamang at hindi KJ ang mga tao sa party at sumabay sa kanyang pagsayaw habang tumutugtog ang kanta. Nagulat na lamang si Caleb nang makarinig ng malakas na tilian sa gitna. Napakunot noo siya. Wait, what's happening? It's your wife. She's dancing as hell, bro. Tuwang-tuwa na sambit ng kaibigan niya habang natatawa-tawa. Agad namang lumapit si Caleb sa pinapalibutan ng mga tao. Doon ay nakita niya sa gitna si Macy na sumasayaw. Wala nang sandals nito at tawa lang ng tawa habang sumasayaw sa gitna. Hey, honey, tama na yan. You're drunk. Lasing na ang asawa mo, bro. Iuwi mo na yan. Baka wala ng energy yan sa honeymoon nyo. Natatawang tukso sa kanya ng isang kaibigan. Natawa naman si Caleb tsaka akma ng hihilahin ng asawa nang para itong bata na sumigaw. DJ! Pa-request ulit ako! Yung Ebat Adan Budots! Ebat Adan! Ebat Adan! Pasayaw-sayaw na pagkanta ni Macy dahilan para magtawanan ang mga tao. Sinasayawan pa siya ni Macy dahilan para lumakas lalo ang tilian ng mga tao sa paligid. Napailing na lamang si Caleb tsaka hinawakan ng slit ng dress ng asawa upang hindi ito masilipan. Honey, let's go. You're drunk. Pero sayaw muna tayo. Ayan oh, Ebat Adan, Ebat Adan. Sige na, sasayaw na lang kita, dali. Ayaw mo ba nun? Nakangusong tanong ni Macy sa kanya. Of course I want to. But different kind of dance ang gusto ko. I'll do the work and you'll just cheer me up by screaming my name on top of you. Saglit na natigilan si Macy. Halatang lasing pa rin. Mukhang exciting yan ah. Of course, it is. Let's go. Nakangiting sambit ni Caleb tsaka maingat na binuhat ang asawa. Inilihis niya rin ng slit upang masigurong safe at secure ang balat nito. Agad na rin naman siyang inalalayan ng mga tauhan at binuksan ang pintuan. Ipinatong niya ang ulo nito sa kaniyang balikat bago nag-umpisang magmaneho ang kaniyang driver. Young master, sa mansyon na lang, Piw. Salamat. Napatango na lamang si Piu Piu at palihim na sumilip kay Caleb gamit ang rear mirror. Nakangiting pinagmamasdan ni Caleb ang dalaga habang nakahilig ito sa kaniyang balikat. Inipit pa nito ang takas na buhok ng dalaga sa tenga nito tsaka niyakap ng mahigpit. Mapait namang napangiti si Piu Piu habang pinagmamasdan ng dalawa at tila may pamilyar na sakit ang tumusok sa kaniyang dibdib. Nag-iwas na lamang siya ng tingin dito at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Makalipas ang ilang saglit ay nakarating na rin sila sa mansyon at maingat siyang binuhat ni Caleb papunta sa kwarto nila. Lasing na yumakap si Macy sa kanya, dahilan para mahatak ang kanyang damit at bumukas ang botones ng polo nito. Oh, so sexy! Natatawang ani Macy tsaka napakagatlabi. Are you sure you want this? Tanong ni Caleb. Napangisi si Macy. Halatang wala sa sariling pag-iisip. Agad namang na-excite si Caleb at tumayo. Wait here. I'll just take a quick shower. Paalam niya dito, tsaka agad na pumasok sa banyo. Sinigurado niyang malinis at mabango siya na lumabas ng banyo tsaka agad na lumapit sa asawa sa kama. Ngunit napamaang na lamang siya nang makitang nakanganga na ito habang naghihilik. No, don't tell me. After turning me on.
Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Lumapit na lamang siya sa asawa, tsaka maingat na kinumutan at inayos ang higa. Hinalikan niya rin ang noo nito bago nakangiting umalis. Maybe next time, when you're sober. Sambit ni Caleb tsaka naglakad na pabalik sa banyo. Kinabukasan ay nagising na lamang si Macy na nasa tabi ng asawa. Nakasuot pa ito ng sandong itim habang nakayakap sa kanya. Oh my gosh! Ni-headlock niya ba ako? Bakit ako nasa kilikili niya? Pasimple niyang inamoy ang underarms nito. Wow! In fairness hindi maasim. Samantalang ako, ramdam ko ng pagkaasim ko. Sambit niya sa sarili. Dahan-dahan na siyang bumangon at naghilamos sa banyo. Nagtungo rin siya sa baba nang maabutan ng isa sa mga kasambahay doon. Ay, good morning Madam Macy. Maaga po pala kayong nagising. Ano pong gusto niyong agahan? Maingat na tanong ni Ginang Helena sa kanya. Hello po. Ayos lang po. Ako po sanang magluluto ng agahan namin ngayon ni Caleb. Magalang na sagot niya dito. Nagulat man ngunit sinamahan na rin naman siya ni Ginang Helena sa kusina para makapagluto. Nako, ang dami palang pwedeng iluto dito eh. Mukhang mag-i-enjoy ako magluto mula ngayon. Tuwang-tuwa na sambit ni Macy habang pinagmamasdan ang shelf sa kusina. Ay, nako madam, hindi po pwede. Kami po dapat ang magluluto para sa inyo eh. Natawa naman si Macy dito. Bakit naman ho? Marunong ho akong magluto, promise. Kahit kayo pwede kayong sumalo sa iluluto ko. Nakangiting sambit ni Macy habang abala na sa pagbabati ng itlog. Akma na sanang aalma si Ginang Helena. Ngunit hindi na niya nagawa ng magsimula na sa pagluluto si Macy. Sa kabilang banda naman ay nagising si Caleb na wala ng asawa sa tabi. Kaya naman sinuot niya ang kanyang roba at bumaba. Doon ay nakita niya ang asawa na abala sa pagluluto. Napangiti siya habang nakasandal sa pintuan. Ay, nako sir, magandang umaga ho. Hindi ko ho napigilan si Ma'am Macy. Honey! Masayang bati ni Macy nang makita siya. Napangiti si Caleb tsaka naglakad palapit sa asawa. Niyakap niya ang likod nito habang nagluluto ang asawa. Okay lang humanang Helena. Kami na ho ang bahala dito. Napabaling na si Caleb kay Macy. Anong niluluto mo, honey? Itong manipis na liempo, nalimutan kong tawag eh. You mean the bacon? Oo, tsaka tong itlog. Masarap na kapartner to ng sinangag. Napasinghot si Caleb sa niluluto nito at napangiti. Ang bango naman yan. Siyempre, mas mabango pa yan sa hininga ko eh. Napangiti si Caleb tsaka nagnakaw ng mabilis na halik sa kanyang asawa. I like your lips better. Caleb, hindi pa ako nagtutoothbrush. Hawak ni Macy ang sandok at akma na sana nga habulin si Caleb na mabilis na tumakbo. Habulin mo muna ako. Natatawang sambit ni Caleb sa kanya. Akala mo ba hindi ako mabilis tumakbo ha? Teka lang. Bumelo pa si Macy sa pagtakbo, ngunit maya-maya'y nadapa siya sa sahig. Agad namang nag-alala si Caleb at lumapit agad. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Inalalayan niya ang asawa na tumayo ngunit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Macy at hinalikan din sa labi ng mabilis. Akala mo nakaganti rin ako sa wakas. Natatawang bulalas ni Macy nang mahawakan niya sa kwelyo ang binata. Napatingin si Caleb sa kanya. Gulat. Natawa na lamang siya nang mapagtanto ang pagkapilya ng asawa. Aba, ganyang ganti ang gusto ko. Isa pa nga. Muling hinalikan ni Caleb ang dalaga, dahilan para mapanguso ito. Caleb! Yan gumanti ka na. Natatawang asar sa kanya ni Caleb habang nakanguso. Naiinis na hinampas siya ni Macy ngunit tatawa-tawa lamang na tumakbo palayo si Caleb sa kanya. Buong maghapon na nagsama at nagsaya ang dalawa na animoy mga dalaga at binata. Lumipas pa ang ilang araw, ay nanatili pa rin si Macy sa mansyon ni Caleb. Nakausap niya na rin sa telepono sina Aling Tess at Anton na pansamantalang
nagasikaso ng mga paninda niya. Sa kabutihang palad ay hindi na rin nagtanong pa ang mga ito kung nasaan at kung sino ang kasama niya. Ulila na si Macy kaya naman alam din ng mga ito na wala ng ibang kamag-anak na malalapitan si Macy. Paniguradong hindi nila alam kung sino ang kasama ngayon ni Macy. Ngunit sa kabila ng masayang buhay ni Macy sa mansyon ni Caleb, ay isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang mag-ipon ng makapagbayad siya sa pinagkakautangan. Hindi niya rin naman balak na magtagal sa mansyon na ito, kaya naman ngayon pa lang ay nag-iipon na siya. Gold digger na kung matatawag ng iba, pero ito lang ang tanging paraan para makapag-ipon at mabayaran ng mga humahabol sa kanya. Po? So, 2 dekada na po kayong nagtatrabaho dito sa mansyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Macy sa kasambahay na si Aling Helena. Oo, iha. Ang mga magulang ko ay dito na rin nagtrabaho noon, kaya naman dito na rin ako lumaki at tumanda. Nakangiting sambit nito habang naghihiwa ng patatas. Ganun po ba? Bakit wala po kayong naging asawa o anak man lang po? Mapait na napangiti si Aling Helena. Hindi naman kasi ako umibig kahit kanino. Maliban sa kanya. Po? Maliban sa kanya? Sino po? Si Piu Piu. Sandaling nagproseso ang utak ni Macy sa narinig. Si Kuya Piu Piu? Bakit po? May bahid ng lungkot ang mga ngiti ni Aling Helena. Katulad ko ay dito na rin lumaki si Peter. Mas kilala bilang si Piu Piu. Mga bata pa lang kami, magkasama na kami. Hindi ko maiwasang isipin na baka nakatadhana din kami. Habang lumalaki kami, mas lalo akong nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga akong na-inlove sa kanya. Gwapo si Piu Piu, habulin ng mga babae noon. Napaisip si Macy at muling inisip ang itsura ng lalaking matipuno na tinawanan niya noong nakaraan. Well, oo. Tall, dark and handsome nga si Kuya Piu Piu. Pero ang weird ng taste in fashion niya eh. Komento niya dito. Dahil yun sa anak niya, nagkaroon ng kasintahan noon si Piu Piu. Nasaktan ako ng sobra at pinili ko na lang na itago ang nararamdaman ko. Masaya ako para sa kanila, lalo na nang magkaanak sila. Pero isang aksidente ang nangyari. Namatay ang mag-ina niya sa aksidente at siya lang ang nabuhay. Akala ko, magagawa na niya akong mahalin. Pero napansin ko kay Piu Piu ay na hindi siya nagbago. Suot niya pa rin ang paboritong apron ng asawa niya. Ang palagiang pagluluto niya ay dahil din sa anak niya. Tuluyan ang nabasag ang boses ni Aling Helena. Nakadama ng awa si Macy. Hindi lamang para sa ginang, kundi para kay Kuya Piu Piu. Kaya pala ganun na lang siya nung una kong kita sa kanya. Akala ko weird lang talaga siya. May dahilan pala talaga ang lahat ng yun. Mahinang sambit niya. Hindi niya akalaing mabilis siyang nan-judge noon kay Piu Piu at nagawa pa niyang pagtawanan nito nung makita niyang nakasuot ito ng cute na apron at maid headband. Iyon palang paboritong outfit noon ng anak bago ito mawala. Nakaramdam ng guilt si Macy at nalungkot. Huwag ka nang malungkot, Miss Macy. Kahit ganoon ang naranasan ni Piu Piu, hindi niya gustong kinakaawaan siya. Tanging si Sir Caleb lang ang nakakita ng lahat ng kahinaan niya, lalo na noong mga panahong nasa dilim siya. Sandaling natahimik si Macy. Para na silang magkapatid ni Sir Caleb. Kahit na mas matanda talaga si Piu Piu sa kanya ng ilang taon. Kaya ganoon na lang din ang pag-aalaga ni Piu Piu kay Caleb. Handa siyang gawin ng lahat para kay Sir Caleb na tinuturing na niyang nakababatang kapatid. Tila ba'y kinilabutan si Macy sa mga narinig. Isang babala. Ngayong alam niyang masasaktan si Caleb sa mga gagawin niyang pamimera dito at panloloko, alam niyang hindi lang ito ang magagalit, kundi pati na rin si Kuya Piu Piu na naging mabait sa kanya nitong mga nakaraang araw. Maging si Ginang Helena na para siyang tinuturing na anak sa bahay. Napadapa na lamang si Macy habang nagpapagulong-gulong sa kama. Bakit ba kasi napasok ako sa gantong sitwasyon? Hindi ko naman ginusto na manloko ng tao eh. Sa isip-isip niya. Napaupo siya sa kama at napatulala sa sahig.
Wala pa si Caleb ngayon sa mansyon dahil nagtrabaho umano ito sa kumpanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na cabinet at tiningnan ang pera. Meron na siyang naipon na 10,000. Konti na lamang ay mapupunan na niya ang kulang para makabayad sa mga utang niya. Hindi maiwasang mag-guilty ni Macy lalo pat ito ang mga pera na ibinigay sa kanya noon ni Caleb. Alam niyang piniperahan niya lamang ang binata, pero wala siyang ibang choice o mas magandang sabihin na mas pinili niyang gamitin ang kahinaan nito sa kanya upang makapanloko ng tao. Mahigpit na hinawakan ni Macy ang ilang libo na hawak. I'm sorry. I promise, hindi ako sosobra sa kailangan ko. Aalis agad ako at hindi naman gugulo pa. I'm sorry, Caleb. Sa isip-isip niya, dala pa rin ang mabigat na damdamin sa dibdib. Kalakip ng pangakong yun ay isang mabigat at masakit na damdamin dahil alam niyang unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Gayunpaman ay kailangan niyang labanan ang sarili. Sapat nang niloko ko siya. Sapat nang pinirahan ko siya. Pero hindi tamang saktan ko pa siya at paibigin na akala mo isang anghel na sobrang bait. Lumuluhang sambit niya sa isipan. Matapos noon ay nag-ayos na lamang siya ng mga gamit at natulog muna sa kama nilang mag-asawa. Nagising na lamang siya nang maramdaman ng bisig ng kung sino na yumakap sa kaniyang likuran. Papungas-pungas siyang nagmulat ng mga mata tsaka sunundan ng tingin ang brasong yumakap sa kanya. Naramdaman niyang marahang halik nito sa likod ng kanyang ulo. Good morning, honey. Malambing na bati nito sa kanya. Mapait na napangiti si Macy bago humarap dito. Nanatiling nakayakap sa lalaki. Kanina ka pa dumating? Tanong niya dito. Napangiti si Caleb. No, honey. Kadarating ko lang. And I want to hug and kisses and cuddles. Sa mga oras na yon, ay ramdam pa rin ni Macy ang guilty. Ang sakit sa puso niya ngunit may kung ano sa ngiti at boses ng lalaki na hinatak siya upang ibigay dito ang nais nito. Napangiti siya tsaka niya isinubsob ang mukha sa dibdib ni Caleb. Kumusta naman ang araw mo ngayon? Tanong niya dito. Napangiti si Caleb habang patuloy sa pagpapaulan ng munting halik sa kanyang ulo. Tired, but I'm recharging now with you. Idinagaan ni Caleb ang binti sa kanya, dahilan upang tuluyang makulong ang buong katawan ni Macy sa mga bisig at yakap ng asawa. I miss you, honey. I miss you too. I love you, honey. Sa mga oras na yon, ay hindi magawang makasagot ni Macy. Alam niya sa sarili niyang mahal niya rin ang lalaki. Gayunpaman, ay hindi niya magawang sabihin ito ng harapan. Napahigpit na lamang ang yakap niya dito na siyang naramdaman naman ni Caleb. Mapait na lamang siyang napangiti. Alam niyang napakabilis ng lahat para kay Macy. Ngunit ayos lang sa kanyang maghintay hanggang sa maging handa na ito na aminin sa sariling mahal din siya nito. Lumipas pa ang ilang araw ay nanatiling masaya ang pagsasama ng dalawa. Gayunpaman ay unti-unti na ring nararamdaman ni Caleb na may nagbabago kay Macy. Honey, di ba may sekretary ka? Yes. Bakit? Nasa kusina sila ngayon at gumagawa ng sandwich si Caleb nang magtanong si Macy. Nakaupo lang ito sa isang stool at pinapanood siya. Wala naman. Curious lang ako. May jowa ba siya? You mean si Amor? Wala pero marami siyang manliligaw as far as I know. I'm not just sure if may sinagot na siya doon. Sagot ni Caleb na kasual pa rin gumagawa ng sandwich. Maganda ba siya? I think chinita siya at medyo kutis afam. And any chance ba hindi ka nagkagusto sa kanya o magkakagusto sa kanya? Natigilan si Caleb sa kanyang narinig. Honey, ano bang klaseng tanong yan? Of course not. Maganda siya, but I'm not attracted to her. Besides, nandyan ka. Ikaw ang gusto ko. So, kapag wala na ako, pwede ka nang magkagusto sa kanya. Hindi na napigilan ni Caleb na takbuhin siya at yakapin sa likuran. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Of course not.
Ang tagal naming magkasama ni Amor. Kung magkakagusto ko sa kanya, di sana dati pa. Pero gusto kong maging mas close pa kayo sa isa't isa. Ha? I mean, what if you tried to pursue her? Baka may gusto rin siya sa'yo. Macy, stop saying that. It upsets me to think na parang pinamimigay mo ko. I know we're married by mistake, but I like you. Alam kong hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo sa akin. But I'll wait, okay? Just don't do this. Ayokong parang inihahabilin mo ko sa iba as if may balak kang umalis. Seryosong sambit nito sa kanya, dahilan para matahimik si Macy. Ngunit hindi lamang tumigil doon dahil sa mga sumunod na araw ay mas ramdam na ni Caleb ang pagiging distant ng asawa. Honey, may business meeting ako mamaya. I'll pick you up later at 7 p.m. Aniya habang nakahiga pa rin si Macy sa kama at nag-aayos naman siya ng polo sa harap ng salamin. Baka hindi ako makasama sa iyo, honey. Napakunot noo si Caleb. Ha? Why? May problema ba? Masama kasi ang pakiramdam ko. Mahinang sagot nito, dahilan para mag-alala agad si Caleb. What? Wait. Ayos ka lang ba? Agad siyang lumapit sa asawa at hinagka nito. Kinapa niya rin ang noo nito kung may lagnat ba ito ngunit wala naman siyang napansin at panay iwas pa ito sa kanya. Wala. Ayos lang ako, promise. Sige na, umalis ka na. Enjoy ka muna sa meeting niyo at pakisama ka muna sa mga katrabaho mo. Dun sa sekretary mo. Ano ang pangalan niya? Honey, yan ka na naman. Okay, I'm sorry. Pero hindi pa ako makakasama mamayang gabi. Enjoy ka na lang sa dinner meeting niyo. Sambit ni Macy tsaka nagtalokbong ng kumot. Nais pa sanang kausapin ni Caleb ang asawa ngunit hindi niya na pinilit pa dahil mukhang wala talaga sa mood si Macy. Hinaplos na lamang niya ito at hinalikan sa ulo bago nagpaalam na aalis. Hindi na rin naman nagtagal ay umalis na rin si Caleb sa mansyon. Naiwan si Macy na nakahiga pa rin sa kama. I'm sorry, Caleb. I'm so sorry. May hinang hikbi ang pinakawalan niya at sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang una nito. Tila ba'y isang paraan ng pamamaalam ang pag-amoy sa unan at higaan nito. Ilang saglit pa'y bumangon na siya tsaka inayos ang sarili. Nakapaghanda na rin naman siya at naghahanda na lamang ng tamang pagkakataon upang makaalis sa lugar na yon. Matapang na naglakad si Macy palabas ng kwarto nila ng asawa. Dala ang isang maliit na bag kung saan nakalagay ang pera at cellphone niya. Sa mga nakalipas na araw ay nakalikom na siya ng halagang 30,000 pesos. Maliit man para sa iba ngunit para kay Macy ay sapat na yon para mabayaran ang lahat ng utang niya. At hindi nakakayanin pa ng konsensya niya kung sakaling dadagdagan niya pa ito. Oh, Madam Macy, saan po kayo pupunta? Umalis na ho si Sir Caleb. Sambit ni Aling Helena habang dala-dala ang isang mangkok. Mukhang galing pa ito sa kusina at nagluluto ng kanilang hapunan. Napangiti na lamang si Macy tsaka mabilis na yumakap dito. Ma'am. Takang tanong nito. Ano pong niluluto niyo, Ate Helena? Pilit ni Macy na maging masigla ang boses niya sa abot ng makakaya niya. Alam niyang huling beses niya na itong makikita at ayaw niyang umiyak sa harapan nito kaya pasimple na lamang niya itong inakbayan. Sinabawang gulay ho ito, madam, at ginataang hipon. Sabi ho kasi ni Sir Caleb ay hindi na raw ho siya dadalo sa dinner meeting nila para sabay ho kayong kumain mamaya. Nakangiting sagot ng ginang. Labis na nalungkot si Macy sa narinig dahil alam niyang hindi na siya makakasama pa sa dinner na yon. Gayunpaman ay sinubukan niyang maging maayos at hindi nagpahalata sa ginang. Ganun po ba? Sige po. Bibili lang po kasi ako dahil may sorpresa rin po ako sana kay Caleb mamaya. Nakangiting sambit niya dito. Agad na humarap sa kaniyang ginang. Ay, talaga po ba, madam? Nako, siguradong matutuwa si Sir Caleb nito. Sige ho, magpapahatid na lang po kayo kay Danilo. Wala kasi si Piu gawa ng siyang driver ni Sir Caleb kanina pag-alis. Agad namang umiling si Macy. Nako, hindi na po kailangan, ate. Sa katunayan, nais ko pong
mag-commute gawa ng ayokong may makalam ng sorpresa ko eh. Eh baka po pag nagpatid ako kay Kuya Danilo mabanggit niya ho kay Caleb. Nako, masisira ho ang plano ko. Anya dito, Animoy, natatawa pa ng bahagya. Ay, ganun ba? O siya, ako na lang at mamaya na itong niluluto ko. Nako, wag na ho. Nirequest niya po yung ulam na yan kaya dapat ay present po yan mamaya sa salo-salo. Mag-focus na lang po kayo dyan at ako na pong bahala sa sorpresa ko. Nakangiting paninigurado niya sa ginang. O siya, sige. Mag-iingat ka iha ha. Tumawag ka kung gusto mong magpasundo. Napangiti na lamang si Macy bago nagpaalam na sa ginang. Muling sinulya pa ni Macy ang mansyon habang pinipigilan ng sarili na maiyak. Kain natin to, self. Masyado ka nang mapanlamang sa kapwa. Hindi na tama to. Kaya habang maaga pa'y dapat umalis na tayo. Ito nang huling pagkakataon na lolokohin natin siya. Ang nag-iisang lalaking minahal ko. Sa isip-isip niya tsaka agad na pinunasan ang luha bago sumakay sa tricycle na para niya. San po tayo, madam? Sa San Benildo po, kuya. Sa Benildo Heights po. Sagot niya dito tsaka umandar na ang sasakyan paalis. Balak niya munang magpalipas ng gabi sa isang hotel apartment dahil bukas ay balak na rin niyang umuwi ng probinsya. Kapag nabayar na niya ang lahat ng utang dito sa Maynila, sa lahat ng taong napag-utangan niya. Ilang minuto lang naman ay nakarating na rin siya agad kaya't nag-check-in na siya para sa isang gabi. Mabuti na lamang at dala-dala niya ang isang dilata kaya naman ito na ang inulam niya ng gabing yon. Sa kabilang banda naman, 8:00 na ng gabi nang makauwi si Caleb sa mansyon niya. Nakangiti at masayang-masaya na pumasok ito, dala ang isang red roses bouquet. Manang Helena, magandang gabi ho. Magandang gabi na rin ho, Sir Caleb. Tila kinakabahang sagot. Oh, bakit naman ho parang kabado kayo? Si Macy po. Si Madam. Naihanda na po ba ang lahat ng pagkain? Hindi alam ni Aling Helena kung paano sasabihin sa amo ang tungkol kay Macy gayong sobrang good mood nito at malawak ang ngiti. Inilapag ni Caleb ang kaniyang bag sa upuan at naglakad na paakyat sa ikalawang palapag dala ang bouquet. Saglit lang ho, Aling Helena. Pupuntahan ko lang po si Macy sa kwarto at mukhang tulog pa rin siya. Tamang-tama at may sorpresa akong dala. Excited na tumakbo si Caleb paakyat at hindi na narinig pa ang pagtawag ni Helena sa kanya. Pero sir! Sa kabilang banda, ay agad na nagtungo si Caleb sa kwarto nila ni Macy. Ngunit nagulat nang makitang walang tao doon. Napangiti pa siya sa pag-aakalang baka nasa banyo ang asawa. Dahan-dahan siyang naglakad at binalak pang gulatin ito sa pamamagitan ng biglaang pagbukas ng pinto ng banyo. Honey, ready ka na ba? Malakas na sigaw niya sa huli upang gulatin ito. Ngunit laking gulat dahil wala ang asawa sa banyo. Doon na siya kinabahan at napakunot ng noo. Honey, Macy, nasan ka? Inilapag niya sandali ang hawak na bouquet tsaka hinalughog ang buong kwarto. Ngunit wala pa rin ang asawa doon. Wait, nasan ka na? Honey! Aniya, tsaka aligagang pinindot ang phone upang tawagan ito, ngunit hindi na ma-reach ang numero ni Macy. Napasabunot siya sa kanyang buhok at napaupo sa dulo ng kama habang pilit na kinakalma ang sarili. Sir, hindi ko po agad nasabi sa inyo dahil sabi niya may bibilhin daw po siyang sorpresa sa inyo. Mahinang sambit ni Aling Helena habang nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto nila. Kailan pa siya umalis, Aling Helena? Tanong ni Caleb. Kanina pa pong tanghali, Sir Caleb. Napatayo si Caleb tsaka pinilit ang sariling kumalma. Di ba sabi mo'y umalis siya para bumili ng sorpresa? Yes po, sir. Yun po ang sabi niya. Sambit ng ginang. Pilit ng ngiti ang pinakawala ni Caleb. Halata ang pagiging in denial sa kabang nararamdaman. I see. Then, I'll wait. Huwag mo sasabihin sa kanya na alam ko na may ihahanda siyang surprise. I want to act like I was really surprised. I wonder, ano kayang binili niya para
Umabot siya ng gabi. May ngiti sa labi ni Caleb na lumabas ng kwarto nila at bumaba na sa sala. Ngunit gayon pa man ay mababakas sa mga mata nito ang kaba at pag-aalala. Ilang oras pang naghintay si Caleb sa sala. Inabot siya ng alas 9, alas 10 hanggang sa bumatakang alas 11. Aling Helena, anong oras na ho? Hindi kayo nahirapan siyang dalhin ang sorpresa niya sa akin? Tanong ni Caleb sa matanda ngunit napayuko lamang si Aling Helena. Hindi man niya gustong isipin ngunit maaaring umalis na rin talaga si Macy. Ilang araw na rin kasi niyang napapansin ang kilos nito, ngunit hindi niya aasahang aalis talaga ito gayong maayos naman ang buhay nito sa mansyon. Nakahain na ang lahat ng mga pagkain, maski ang bouquet na binili ni Caleb para sa asawa ay nasa upuan din. Tanging si Macy na lamang ang kulang. Ngunit inabot na ng madaling araw ay wala pa ring Macy ang dumadating. Manang Helena, maaari na po kayong matulog. Pasensya na po't naghintay pa kayo ng matagal dito. Ako na lang maghihintay sa pagdating ng asawa ko. Mahinang sambit ni Caleb habang nakayuko sa mesa. Pero sir, kailangan niyo na rin hong magpahinga. Ngunit nagulat si Manang Helena nang dumating ang mga tauhan ni Caleb. Mukhang pinahanap na nito ang asawa sa mga tauhan. Boss, hindi po namin nakita. Wala rin pong bakas kung saan maaring nagpunta si Madam Macy. Ulat ng kanyang tauhan. Malalim na napabuntong hininga si Caleb tsaka tumayo sa kanyang upuan. Humarap ito kay Aling Helena at tipid ng ngumiti. Hahanapin ko lang ho ang asawa ko. Magpahinga po muna kayo at salamat sa pagluto ng mga masasarap na pagkain. Nakangiting anito sa kanya at nilagpasan na siya upang kausapin ng mga tauhan. Naaawa man ngunit naglakad na rin paalis si Aling Helena papunta sa kanyang kwarto. Habang si Caleb naman ay agad na miniting ang kanyang mga tauhan. Kahit anong mangyari ay kailangan niyang mahanap ang asawa. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka may nangyari ng masama dito. Ngunit sa kabila ay nasaktan din siya dahil baka tamang hinala niyang iniwan na siya nito dahil hindi siya nito mahal. Maya-maya habang nakatulala sa balcony ay isang tawag ang narinig ni Caleb sa telepono. Kaya agad niya itong sinagot. Oh, Roger, bakit napatawag ka? Diretsong tanong niya sa tauhan sa kabilang linya. Matalik niyang kaibigan si Roger ngunit dahil ito ang itinalaga niya sa isang business, ay bihira lamang niya itong makausap. Ang kaninang mukha ni Caleb na nag-aalala ay tila ba'y nabuhayan at nanlaki ang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso at walang pagdadalawang isip na tumayo at tumakbo papunta sa kotse upang puntahan ang sinasabi nitong address. Wala na siyang sasayangin pang oras para makarating sa paroroonan at halos mapalipad na nga niya ang kanyang kotse para lang mabilis na makarating. Sa kabilang banda naman ay maagang nagising si Macy. Naligo, nagbihis ng maayos at tiningnan ang sarili sa salamin. Tipid siyang napangiti nang makita ang sarili sa salamin. Ang ganda mo talaga, Day. Kaso bobo ka kasi. Hays, bakit kasi sa ganung paraan pa kayo nagtagpo ni Caleb? Eh di sana ngayon masaya ako sa piling ng lalaking mahal ko. Hay, ang tanga ko talaga. Ewan ko. Inis na aniya sa sarili, tsaka pinuyod ang buhok sa kanyang panali. Nang maayos na niya ang sarili ay nag-check out na rin siya sa nasabing hotel. Inilagay niya ang bag niya sa kanyang harapan, kung saan nakalagay ang lahat ng pera niya. Napatingin siya sa mga tao sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na mukha na kikitain niya ngayon. Nakausap na rin kasi niya sa telepono si Sir Roger, ang dati niyang inuutangan noon at nais niyang makipagkita dito upang makapagbahid na siya sa mga utang niya. Naupo muna siya sa isang karinderya kung saan siya makikipagkita sa maniningil niya. Alas 8 pa lamang ay naroon na siya. Naghahantay sa pagdating ng kikitain niya hanggang sa makaramdam siya ng uhaw. Meron pa naman akong 500 dito. Makakauwi pa ako sa amin kung sakali. Sa isip-isip ni Macy at kumuha ng 100 para bumili ng tubig. Isang mineral water nga po ate. Sambit ni Macy sa tindera
tsaka inabot ang 100. Saktong may dala-dala siya sa magkabilang kamay nang biglang may sumalisi sa kanya. Inaabot niya pang sukli sa tendera nang biglang tangayin ng isang lalaki ang kaniyang bag na nasa ibabaw ng upuan niya. Hindi siya agad nakakilos dahil hindi niya nakita agad ang bag niya na nawawala. "Yung bag ko! Kuya!" Malakas na sigaw ni Macy. Agad na naalarma ang mga tao sa paligid at hahabulin na rin sana ang lalaking mandurukot. Ngunit may kasamahan pala itong motorsiklo na nag-aabang sa labas. "Hindi! Yung pera ko! Kuya! Please, tulong!" Wala nang ibang naisip si Macy ng mga oras na yon, kundi ang tumakbo at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid. May mga kalalakihan pang sinubukang harangan ng mga kawatan, ngunit sadyang mabilis ang mga ito. Napaluhod na lamang si Macy habang pinapanood ang mga ito na unti-unti nang nawala sa kaniyang paningin. Iniisip niya ang perang nasa bag na ipambabayad niya sana sa mga utang niya. Ngunit dahil sa mga ito ay tuluyan ang nawala. Hindi niya maiwasang maiyak dahil dito. Para bang nabaliwala ang lahat ng ginawa niya nitong mga nagdaang araw. "Hindi! Please kuya, wag ang pera ko!" Mahinang pakiusap ni Macy. Tuloy na siyang nawala ng pag-asa, lalo na't medyo malayo ng mga lalaki. Ngunit isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat. Isang kotseng humarang sa mga nakamotor, dahilan upang magpagewang-gewang ang motor at mawala ng kontrol hanggang sa tuluyang bumangga sa isang poste. Tumilapon ang bag na hawak nito. Nagtilian ang mga tao at agad na nilapitan ang mga kawatan. Si Macy naman kahit napagod at may galos dahil sa pagbangga niya sa mga nadadaanan kanina habang tumatakbo, ay walang ibang naisip kundi tumakbo rin palapit sa mga ito. Naiiyak niyang kinuha ang bag ngunit hindi niya nagawang gumalaw ng isang pamilyar na yakap ang naramdaman niya. Namalay na lamang niyang sarili na nasa bisig ng isang lalaki. Mabangong amoy nito, pamilyar ang kakaibang init ng katawan, at ang boses nito na tila ba'y kay tagal siyang hinanap at hinintay. "Macy, honey." Mahinang sambit nito. Sabik na sabik habang yakap-yakap siya nito. Caleb? Hindi makapaniwalang tawag ni Macy sa pangalan nito. Agad na humiwalay sa pagkakayakap ang binata at hinawakan ang kaniyang magkabilang pisngi bago siya hinarap. "Honey, are you okay? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Caleb sa kanya. Walang salitang namagitan sa kanila at tuloy na lamang na naiyak si Macy sa bisig ng asawa. Alam niyang na-miss niya ito. Gayunpaman ay naiinis din siya sa sarili dahil ngayon niya lang nakita kung gaano siya nito kamahal. Sa kabila ng pangiiwan niya dito ay nagawa pa siya nitong tanungin kung kumusta siya. "Caleb!" Napatingin sina Caleb at Macy sa lalaking bagong dating. "Nahuli na po namin ang mga salarin sa pagnanakaw. Nagpatawag na lang din kami ng ambulansya para magamot muna sila bago masampahan ang kaso." Dagdag pa ng lalaki. Napakunot noon naman si Macy nang mapansing pamilyar ang mukha ng lalaki. Sir Roger? Tila naninigurado pa ang tono ng boses nito nang maaninagan si Roger. "Yes, Madam Macy. Ako nga ito." Mas lalong nagtaka si Macy at nagpabalik-balik ang tingin kina Roger at Caleb. Wait, ibig sabihin... Hindi man gustong sabihin ni Macy ngunit may idea na siya sa kanyang isipan. Agad na inabot ni Macy ang bag at iaabot sana ito kay Roger. "Hindi mo na kailangang bayaran yan, Madam Macy. Mayayari ako kay Big Boss kapag tinanggap ko yan." Ha? Big Boss? Nagtatakang tanong ni Macy dito nang mapangisi si Roger at nginuso si Caleb. Masama naman ang tingin ni Caleb sa tauhan niya. "Sabi ko nga, ang seloso talaga ni Big Boss. Sige boss, alis na po ako. O mga bata, ayusin niyo na yan." Sigaw ni Roger sa mga tauhan at naglakad na palayo. Napakunot noon naman si Macy na humarap kay Caleb.
Anong ibig sabihin nun, Caleb? Ikaw si Big Boss? Ang taong inuutangan ko? Nauutal na tanong ni Macy sa kanya. Napangiti lamang si Caleb na natili pa rin nakayakap sa asawa. Ako nga yun, Macy. Nakangiting sagot nito. Ha? Pero bakit? Paano? Naguguluhang tanong niya rito. Napabuntong hininga si Caleb tsaka napayuko. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Macy. Ang totoo niyan ay matagal na kitang nakita noon. Sa kalsada, habang naglalakad ka, dala ang bag mo. Nakuha mong atensyon ko. Kaya naman, inalam ko ang tungkol sa'yo. Kung saan ka nakatira, ilang taon ka na, at saan ka nagtatrabaho. At doon ko napag-alaman na nagtitinda ka sa pwesto mo sa palengke. Humarap si Caleb at hinawakan ang dalawang kamay ni Macy. Wala akong ibang masamang intensyon sa'yo. Totoo, gusto ko lang talaga na makilala ka, makausap. Pero nalaman ko na namumroblema ka sa pinansyal dahil nalulugi ka na sa negosyo mo. Ayokong nakikita na nahihirapan ka. Kaya naman, kinausap ko si Roger at mag-offer sa'yo ng loan. Sobrang tuwa ko nung pumayag ka dahil dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makita kita kahit sa malayo. Alam ko, parang ang sama-sama ko dahil sinamantala ko ang kahinaan mo. Pero wala akong ibang naisip na paraan kundi ang gawin ito. Gusto kitang makilala. Sinserong sambit nito sa kanya. Hindi may wasang magulantang at maiyak ni Macy habang nakikinig sa kanya. Pati bang pagpapakasal sa akin ay planado rin ang lahat ng yon? Nauutal na tanong ni Macy. Hindi. Maniwala ka. Pero sobrang saya ko noon dahil umayon sa atin ang tadhana. Nung araw ng kasal ko, unti-unti ko nang tinatanggap na hindi ako magkakaroon ng pag-asa sa'yo. Napilitan akong pumayag sa isang arranged marriage sa anak ng kaibigan ko na si Jenica. Pero katulad ko, ayaw din niya na makasal sa hindi niya mahal. Tumakas si Jenica. Ibinenta ang gown kaya't dinisplay ulit sa butik na siyang sinuot mo. Akala ng mga tauhan ko ay ikaw ang magiging bride ko dahil suot mo ang kaparehas na gown. Hindi pa kasi nila alam na nagbackout ang totoong bride. Kaya nang sabihin niyang papunta na kayo sa simbahan, akala ko ay nagbago ang isip ni Jenica. Pero laking tuwa ko nang makita kita. Ang babaeng totoong minahal ko. Dito na tuluyang naiyak si Macy. Hindi niya akalain na ganito pala ang buhay na papasukin niya sa buhay ni Caleb. Ang biglaang pag-confess nito at ang mga sincero nitong mga mata na nagpapahiwatig kung gaano siya nito kamahal. Niyakap siya nito ng mahigpit pagkatapos nito. I'm really sorry, Macy. Alam kong nagkamali ako. Narealize ko lang na hindi ko dapat sinamantalang pagkakataon. Hinayaan sana kitang kilalanin ako. Mahalin ako ng bukal sa puso mo. Natakot ako. Natakot ako kasi baka dahil sa pagiging makasarili ko ay nasasakal ka na. Napagod ka na. Kaya naisipan mong iwanan ako. Naisipan mong umalis na lang nang walang paalam. Hindi ko kaya, Macy. Hulog na talaga ako sa'yo. I'm sorry for loving you so deep. Mahinang sambit nito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hinawakan naman ni Macy ang magkabilang pisngi ni Caleb tsaka sinalubong ng diretso ang tingin nito. Honey, Caleb, no, hindi yan totoo. Ang totoo niyan, nagkamali rin ako. Nung una kitang nakita, alam ko na agad na mayaman ka, na mabilis kitang mapapaikot. Kaya kinuha ko rin ang pagkakataon na paibigin at gamitin ka. Wala akong ibang inisip kundi ang maraos sa hirap. Ang makabayad sa mga tinatakbuhan kong bayarin. Wala man akong mga magulang ngayon pero pinalaki nila akong tama at hindi ko tatakbuhan ang mga obligasyon ko. Pero dahil sa nakita ko, sinamantala kong perahan ka para makaipon ako ng tamang halaga na may pambayad ko sa mga utang ko. Napaiyak na ng tuluyan si Macy habang nagsasalita. Mahigpit naman na hinawakan ni Caleb ang kamay niya upang suportahan at iparamdam na nandito lamang siya.
Ginawa ko yun dahil sa gantong paraan ay makakabayad ako kay Sir Roger. Pero ramdam ko habang tumatagal ay napapamahal ako sa'yo. Sa inyo ng mga tao sa mansyon. Na-guilty ako at nasaktan dahil sa panloloko ko sa'yo. Kaya naisipan kong umalis na lang. Ayoko nang masaktan ka pa ulit. Ganon kita kamahal, honey. Mahinang sambit ni Macy. Sa pagitan nito, ang may hinang hikbi. Tila napangiti naman si Caleb nang marinig ang huling sinabi niya. Pwede bang ulitin mo ang huling sinabi mo? Mahal mo na rin ako? Naniniguradong tanong ni Caleb sa kanya. Napangiti din si Macy sa kanya, tsaka dahan-dahang tumango. Oo, mahal din kita, Caleb. Ang mga mata ni Caleb ay makikitaan ng sobrang tuwa at kilig. Hanggang sa yakapin at buhatin siya nito. Inikot-ikot siya nito habang buhat-buhat sa sobrang tuwa. Thank you, honey. I love you so much. Tuwang-tuwa na sambit ni Caleb, tsaka siya siniil ng halik ng bahagya siyang i-bend upang mas mahalikan sa labi. Inalalayan nito ang kanyang likuran at kasabay nito ang malakas na tilian at hiyawan ng mga tao sa paligid. Congrats, Caleb, Macy. Malakas na sigaw ni Sir Roger at akma na sanang lalapit sa dalawa nang matalim itong tingnan ni Caleb. Off limits na to, pare ah. Magpapakasal ulit tayo, honey. Natawa na lamang ang lahat nang makita kung paano magselos ang isang Caleb Mendoza. Nagbunyi ang lahat at saktong dumating na rin ang mga pulis kaya naman inaasikaso na nila ang nangyaring krimen at aksidente. Sa kabilang banda ay agad na nagtungo sa kanilang mansyon ang dalawa at masayang ibinalita kay Aling Helena ang magandang nangyari. Ma'am Macy! Malakas na tawag nito. Agad din namang tumakbo si Macy kay Aling Helena at niyakap ito. Aling Helena! Nako, saan ka ba galing bata ka? Tanong ni Aling Helena sa kanya habang mahigpit siyang niyakap. Umiiyak na nakangiti ang dalawa dahil sa tuwa hanggang sa maghiwalay sila ng pagkakayakap. Kumusta po kayo? Anong kumusta ka? Ikaw nga ang dapat kong tanungin kung saan ka galing at nasaan ang sorpresa mo. Tila nanay na sinesar mo na ng anak na sambit ni Aling Helena. Sabay na lamang na natawa ang dalawa bago naupo sa sala at nagkwentuhan. Habang si Caleb naman ay natutuwang pinagmamasdan ng dalawa sa gilid ng pintuan. Nang maisaayos na ang kaso sa mga magnanakaw, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ng mag-asawang dalawang lalaki. Nagawa lang daw nila ito dahil sa may sakit ang kapatid nitong bunso. Dahil dito ay labis na naawa si Macy at hinayaan na lamang ni Caleb na kunin ang dalawa ni Roger bilang mga tauhan nito. Sa ganitong pagkakataon ay magkakaroon ng panibagong katulong si Roger sa factory at magkakaroon pa ng stable na trabaho ang dalawang binata. Sa kabilang banda naman ay mas naging masaya ng pagsasama ng mag-asawa. Muli silang nagpakasala at nangako sa isa't isa na mas magiging totoo na sila sa nararamdaman. Honey, hindi ka pa ba matutulog? Kanina ka pa nag-work dyan eh. Tanong ni Macy sa asawa habang nagpupunas ng kanyang basang buhok. Isinara naman ni Caleb ang kanyang laptop at tumingin sa kanya. Nakaupo na si Macy sa harap ng kanyang vanity table at nag-aayos ng sarili. Naisipang tumayo ni Caleb at lapitan ng asawa sa likuran. I have another work to do pa, honey. Napakunot na si Macy tsaka humarap sa kanya. Hindi ba masyado ka nang napapagod niyan? Maghapon ka nang nag-work. Nag-aalalang tanong nito nang agad siyang halikan ng asawa. This is the kind of work I'll be doing tonight, honey. Unti-unting napangiti si Macy tsaka sinukbit ang braso sa leeg ng asawa. Sigurado ka bang hindi ka papagod? Tanong niya dito. Nag-igting ang panga ni Caleb nang makita ang mapang-akit na tingin ng asawa. Napakagatlabi pa ito ng labis na nagpabangon sa kakaibang sensasyon sa kaniyang katawan. I should be the one asking that. Are you sure you can handle the pressure working with me?
Napangiti silang dalawa at walang sali-salitang hinalikan ulit ni Caleb ang asawa at binuhat. Napatawa na lamang si Macy habang kahalikan pa rin ang asawa nang makita kung gaano kagigil at kasabik si Caleb sa kanya. Maingat siya nitong inilapag sa kama habang nagtatanggal ng botones sa polo. Let's work now, honey. Pili yung sambit ni Caleb tsaka dahan-dahang gumapang papalapit sa kanya. Kabado namang napatawa si Macy. Ramdam ang pag-aalangan ngunit excitement sa tawa nito. Hanggang sa tuluyan na nga siya nitong halikan sa leeg. Nagising na lamang siya kinabukasan na magkayakap sila. Marahang hinahalikan ni Caleb ang hubad niyang katawan. Honey. Humarap siya sa asawa at nakitang malamlam nitong mga mata. Tila ba'y payapa at masaya ang tingin nito sa kanya. Good morning, honey. Napangiti si Macy. Good morning, my husband. Hinalikan siya nito sa noo, tsaka napasandal sa headboard. May gusto ka bang kainin, honey? Well, maliban sa kinain mo kagabi. Pil yung tanong ni Caleb at bahagya pang sumilip sa bandang ibaba nito. Agad siyang nahampas ni Macy dahil sa naging biro niya. Ewan ko sa'yo, pero I want to eat breakfast katulad ng luto ni Aling Helena. Sure, I'll cook that for you. Wait here, okay? I'll prepare for you, wife. Nakangiting sambit ni Caleb tsaka pinataka ng halik ang noo ng asawa. Napapikit naman si Macy at dinamang halik nito. Nang makatayo na ito, ay tsaka lamang siya tumingin sa asawa ngunit laking gulat nang makitang hindi man lang ito nagsaplot ng pang-ibaba. Caleb! Magsuot ka nga ng pambaba mo! Malakas na sigaw ni Macy sa asawa dahil kitang-kita niya ang dalawang pisngi ng puwet nito. Napangiti naman si Caleb. Animoy tuwang-tuwa na makitang nahihiyang itsura ng kaniyang asawa. Bakit naman, honey? Panay hawak ka nga dito kagabi oh. Tingnan mo. Sabi pa nito, tsaka tinapik-tapik ang dalawang matambok na pisngi ng puwet nito. Mas lalong nahiya si Macy sa kalokohan ng asawa hanggang sa may marinig silang katok sa labas ng pinto. Sir! Ma'am! May problema po ba? Malakas na sigaw ni Aling Helena sa labas ng kwarto. Napatakbo pa ito papunta sa kwarto nila nang marinig ang malakas na sigaw ni Macy sa pangalan ni Caleb. Mabilis na binuksan ng ginang ang pinto kaya't dali-daling napatakbo si Caleb sa kama upang itago ang hubad nitong katawan sa kumot. Natawa na lamang si Macy nang makitang sumiksik ito sa kanyang dibdib habang nagtatago sa loob ng kumot. Ma'am! May problema po ba? Bakit po kayo sumisigaw? Si Sir Caleb po. Nag-aalalang tanong ni Aling Helena sa kanya. Ngunit natatawa lamang na napailing si Macy. Nako, pasensya na po Aling Helena. Wala po yun. Ang gulo kasi nitong asawa ko eh. Pasensya na po sa abala. Napangisi naman si Aling Helena. Hay nako, Diyos ko, Ginoo. Akala ko kung ano nang nangyari. O siya, sige. Sulitin yung honeymoon nyo at ako'y magluluto na muna sa ibaba. Napapailing na lamang si Aling Helena habang may makahulugang ngiti sa labi. Nang maisara ay malakas na hinampas ni Macy ang asawa na ngayon ay nakayakap na sa kanya at nakasubsob ang mukha sa dibdib niya. Puro kalokohan ka kasi eh. Ayan, muntik pang makita yung dalawang jolin mo. Anong jolin ka dyan? Malaki kaya tong puwet ko. Ang tambok pa. So ano yan, siopaw? Natatawang sambit ni Macy ngunit laking gulat nang pumaibabaw ang asawa sa kanya. Ayaw mong maniwala? Bakit hindi natin ulitin ngayon, honey? Akma pa sana nga angal sa Macy nang halikan na siya ng asawa at hindi na nakatanggi pa sa init ng palad nito na humahaplos sa kaniyang katawan. Dahil sa tamis ng kanilang pag-iibigan, ay biniyayaan na rin sila ng munting anak na pinangalanan nilang Maya. Cute at matalinong bata si Maya, kaya naman marami ang nagugustuhan at naaaliw sa kanilang anak. Madalas nila itong dinadala sa kanilang mga charity events at mga orphanage na pinamamahalaan ni Macy. Simula bata pa lang kasi nais na niyang magkaroon ng sariling
funded na orphanage at tinupad ito ni Caleb para sa kanya. Sobrang tuwa naman niya dahil kahit papano ay nakakatulong siya sa iba lalo na sa mga bata. Dahil sa pagiging madaldal ng anak na si Maya ay naging malapit ito sa mga bata sa orphanage. Maliban sa kumpanya na hinahawakan ni Caleb ay mas lumawak pa ang kanilang mga negosyo at dumami ang mga taong natutulungan. Habang si Aling Helena na nandyan bilang lola ni Maya ay tuwang-tuwa din dahil sa masayang pamilya na nabuo sa pagitan ni na Caleb at Macy. Ganoon din si Piu Piu, kahit na minsan ay nakakaramdam siya ng inggit at pangungulila ay hindi niya maiwasang maging masaya para sa kaniyang boss. Kung minsan ay napapaisip siya na sana'y ganun din siya kasamang pamilya kung hindi lang sana nangyari ang aksidente noon. Ngunit alam niyang nanatiling nagbabantay sa kanya ang kaniyang mag-ina. At balang araw ay susunod din siya sa mga ito sa langit. Matapos ang kanilang kasal ay napagdesisyonan din ni Macy na bumalik sa pwesto sa palengke at nakitang nakasarado na ang kaniyang pwesto. Ngunit naroon pa rin sina Aling Tess at si Anton. Sobrang saya ng ginang nang makita ulit siya nito at ganon din naman si Macy. Habang si Anton naman ay broken-hearted nang malamang kasal ng babaeng inaasahan niyang babalik sa kanya. Pre, siguraduhin mong iingatan mo si Macy ah. Yari ka sa akin kapag umiyak yan. Sambit ni Anton kay Caleb. May halong pagbabanta. Napangiti naman si Caleb. Huwag kang mag-alala. I'll take care of her from now on. And thank you for being there with her nung mga panahon na wala pa ako. Nakangiting pasasalamat ni Caleb. Parang bata naman na nagtampo si Anton. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga kasamahan. Simula noon ay mas lalong naging masaya at masiglang buhay nilang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Hindi man naging madali ang lahat sa kanila ngunit masaya at kontento silang dalawa sa mga nangyari sa buhay nila. Sa kwentong ito ni na Macy at Caleb, marami tayong mapupulot na aral. Hindi lang tungkol sa pagmamahalan, kundi pati sa pagiging totoo at tapat sa sarili. Katulad ni Macy, darating talagang panahon na mapapaisip tayo kung tama pa ba ang desisyong ginagawa natin. Lalo na kung nadadala na tayo ng takot at desperasyon. Pero gaya ng natutunan ni Macy, hindi dapat ginagawang paraan ng ibang tao para lang takasan ang problema. Sa kwentong pag-ibig naman ni Piu Piu, minsan masakit man ngunit may mga taong wagas magmahal na kahit wala ng mga mahal nila sa buhay ay mananatiling buhay at masigla ang kanilang alaala sa mga taong naiwan nila sa mundo. At para kay Caleb, ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Hindi kailangan ng grand gestures o bigla ang desisyon. Ang mahalaga ay ang intensyon, ang respeto at ang pagnanais na makilala at mahalin ang taong hindi dahil sa kung sino siya sa umpisa, kundi kung paano siyang natuto at nagbabago. Dahil sa huli, ang pagmamahal ay hindi lang basta kilig, kundi pagtanggap at pag-unawa, kung saan ay hahayaan mong mag-grow ang partner mo mula sa mga kamaliang nagawa nito. Love isn't about fixing someone's brokenness. It's about standing beside them while they heal, grow, and become who they were meant to be. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.